Yan ang mga signs, no? Na pag nakakarinig tayo ng mga reflections, o nakabasa tayo ng libro, o nakita natin sa TV, mga signs po yan na nagpapahiwatig ba yun? Nagpaparamdam ang Panginoon sa atin, no? Na tinatawag niya tayo. Depende lang sa atin kung tayo ay sasagot sa Kanya, no? Kaya hindi lang sapat na makinig. Hindi lang sapat, no? Sabi nga ni Saint Paul, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya at ipapakita ko sa iyo ang aking gawa. Dapat yan laging magkasama. Faith and work goes together. Hindi naman tayo protestante. Ang protestante, maniwala lang, okay na. No, we are Catholic. We believe, but also we do our best. No, we believe, but we do good works. Yan ang Katoliko. Useless na magsimba-simba tapos ang ugali masama, wag na lang. Magprotestante na lang ganon. Protestante ka na lang, mag-Muslim. No? Kasi pag Katoliko, Kristiyanong, tunay na Kristiyano na Katoliko, we believe, but we do also. We listen to God, but we do good works. Lagi yan ang kasama. Parang kwan yan eh. Dalawang kamay, dalawang paa. Kung wala nung isa, pilay. Pilay tayo niyan. Ayaw nating maging pilay. Faith and work goes together. No? Hindi lang salita, kundi sa gawa. Pareho yan. Padre, nagsisikap naman pong bumait pag minsan namin nakakalimutan. Walang problema yan. Basta mahalin nyo si Father Bone. Pag pinagdasal nyo si Father Bone, pupunta kayo ng paradise. Kaya nga, habol-habol ka po. Di ba sabi ko, di ba, pag tayo mamatay lahat, isa lang ang tanong ng Panginoon. Kung kilala nyo si Bonifacio. Yun lang naman eh. Alam nyo kung bakit? O sino makakasagot? Bakit tatanungin kayo ng Panginoon kung kilala nyo si Bonifacio? 1,000 euro. Sige nga. Hello. Kasi Boni. Kilala ko po. Si Bonifacio. Oh, bakit? Bakit si Bonifacio ang tatanungin? Padre, ako kilala ko. Kasi anak ko po si Bonifacio. Hindi. Bakit nga tatanungin kayo ng Panginoon? Nakalagay sa Biblia niya na. Sulat Paano, Joy, Padre? Father. Kung kilala ko si Bonifacio. Bakit? God. Hindi. 2,000 euro. Sino makakasagot? Bakit tatanungin kayo ng Panginoon kung kilala niyo si Bonifacio? 2,000 euro. Tropa niya po. Tropa niya po kayo. 3,000 euro. Bakit? Sa ang Panginoon. Totoo, tagasunod. 4,000 Kilala euro. kayo. Tagasunod. Kilala kayo ng Diyos dahil sa imasaya si Joy. No. Yung 5,000 sagot euro. yan, Father, yung sagot yan, Father, kasabi mo lang, Boni e pare. Amen. Bayaran niyo si Aika. Bayaran niyo si Aika. Ang Bonifacio, ang pangalan ng Bonifacio, galing sa Latin word, bonum facere. Good doer. Gumawa ng tama. The best talaga si Aika. May utang kay Aika. Babayaran niyo si Aika. 5,000 euro. Good doer. Gumawa ng tama sa kapwa. Gumawa lagi ng tama. Good doer. Anong sabi ni Jesus? No? Yan ang pinaglaging isa sa mga motto ni Santa Teresa de Calcutta na sa katapusan, ang tatanungin sa atin ng Panginoon kung nakagawa ka ng kabutihan sa kapwa. Tama yun. Okay yun, no? Kung ano ang ginawa mo kabutihan, maski nagbigay ka ng isang basong tubig sa kapwa mo, ginawa mo yan sa akin. Sinabi ng Panginoon, no? Hindi naman sinabi ng Panginoon ipagdasal mong kapwa mo. Pwede rin yun, no? Pero sa formula, anong ginabi niya sa formula? No? Sa formula ng Our Father. Una, binibigyan ng pansin, importansya, yung Diyos. Our Father, ikaw ang aming Ama. No? Una, nahati yan sa tatlong parte, yung Our Father. Una, nagbibigay ng importance sa ating Ama, nag-a-adore sa ating Ama na siya ay ating Ama at tayong lahat ay magkakapatid, no?
uh, uh, the kingdom come on earth as give us this day, no? Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Hindi bigyan kami ng kakanin sa isang taon, kundi sa araw-araw. Bakit yun? Sabi nga ni ate kanina, magtiwala sa Diyos. Dahil tayo nagtitiwala sa Kanya, alam natin hindi niya tayo pababayaan, no? At pangatlong punto, no? Patawarin yung mga nagkasala para patawarin din tayo ng Panginoon. Formula lang yun, formula. Not to memorize, but formula to do. Formula para gawin. No? The best talaga si Ike. Padre, may tanong po ako. Padre, Nagkautang ganun tuloy rin kayo. po. Pagka Ano yun? halimbawa po nasaktan ng isang tao, tapos binukas po sa taong pinagtitiwalaan, ang layunin lang makapag-ispoga o mapayuhan. Siyempre sasabihin po ang pangalan po pangalan. Ibig sabihin po ba sinisiraan yun? Yan po ang tanong, Padre. Yan po ang tanong. Halimbawa po, magandang pagkakakilala ng tao ngayon sa taong yon. Pero ikinuwento niya na gayon, ang layunin po ay makapagbukas, makahingi ng payo, at may panalangin din. Pero ang more po ay maka-ispoga lang, makapagbukas ng mabigat na kalooban sa taong pinagtitiwalaan na, pag sinabi pong pinagtitiwalaan, ibig sabihin hindi hatol-hatol, may pangunawa. Yung po ba'y paninira? Padre, ano po yung punto de vista? Dahil maganda ang tingin ng taong yung sa isang tao na yon. Salamat po, Padre. Depende yan sa intention natin. Kung ang intention natin, it depends to our intention. Kung ang intention mo, siraan, no? Kilala natin ang sarili natin eh. Hindi naman natin pwedeng lokohin ang sarili. Kung ang intention natin ay maganda. Pero kung ang intention natin sirain siya, mali na yun. Dalawa lang naman yan eh. Pero kung kayo ang magbigay ng conclusion na sinisiraan, hindi ko na yun. Problema mo na yan. Basta sinasabi ko sa iyo na magaling si Mario Rossi, binigyan ako ng magandang payo, ganyan na sana gawin mo rin, no? Kung ang pag-deliver ko sa iyo para siraan siya, kasalanan yun. Pero kung yung pag-deliver ko sa iyo para mabigyan siya ng importansya, para mapuri siya, it's not a sin. No? Alam naman natin ang sarili natin eh. Di ba? Hindi naman natin pwedeng lukuhin ang sarili natin. Alam natin yung tama, alam natin yung mali. Gawin lang natin yung tama. Isa pa po. Opo, tama naman po. Di ba sabi ko nga po sa umpisa kung ano masasabi. Depende po sa intensyon. Tama po naman ang inyong sagot. Padre, kahapon po ako ng umpisa. Total, nasabi ko na naman, okay lang na ibahagi ko sa inyo na po, Padre. Sabi ko po, nung nakaraan 2 linggo, sabi ko nagpapakuli ako ng buhok, madami na eh. Tapos naisip ko, sabi ko sa ate, kung hindi ako makukulay, hindi na ako pupunta sa simbahan dahil nakakahiya. Yung pa parang wala akong tiwala sa sarili ko. Kinumpisal ko sa pare. Sabi sa akin, ikaw ba'y nagligo? Okay lang naman kung halimbawa at yun ginagawa mo para gusto mo lamang na ikaw haharap sa Panginoon na maayos. Yung po sabi ng pare. Yun lang po, naikunto ko lang po sa inyo. Na kayo nasabi ng pare. Salamat po. Huwag ko daw dalhin nyo. Kailangan daw namang humarap sa Panginoon na maayos din yung disposition. Salamat po. Okay yun. Ako, every morning, nagsusuklay. Siguro naman papagwapuhan ko. Ako lang mag-isa dito. Bakit yun? Para ayusin mong sarili mo. Ayusin natin ang sarili natin. Pag inaayos natin ang sarili natin, no? Ang ibig sabihin yan, mahal mo ang sarili mo at pwede kang magmahal sa iba. Pero kung hindi ka, alam mo, ang depressed na tao, ang depressed, paano niya mamahalin ang sarili niya na wala siya sa sarili niya? Bakit yun? Para hindi tayo maging depressed, mahalin mo ang sarili mo. Is try our best. Try our best, no? Forzare. Anong forzare? Sforzarsi. Na maging we try our best na maging magbihis ng maganda, kasi hindi naman ibig sabihin na tayo maging vanitoso, no? Dapat tayo maging modest, no? Presentable, no? Sa asawa nyo, magpaganda sa asawa nyo. Padre, paano papaganda ka, papagwapo? Papagwapo ako kay Maria. Di ba? Hindi ako pwede magpagwapo sa
sa Diyos, lalaki yun eh. Dapat kay Maria, pag lalaki, magpagpaganda sa babae, ang babae magpaganda sa lalaki. Hindi naman pwede magpaganda sa lalaki, mama mia. Delikado yun. Hindi naman. Tama? Tama. Si Father. Di ba? O, Sige po, hindi, Sister gusto ko lang Frances. Hello. Magpaganda talaga tayo. Dapat talaga, kailangan talaga yan. No? Kasi pag nagpaganda kayo sa sarili nyo, ibig sabihin yan, secure kayo sa sarili nyo. Di ba? Amen. Sister Frances, So, sige po, tanong po kay Father. Hello po, Sister Father. Frances. hello Opo. po. Yeah. May clarification lang po ako, Father, kasi bilang minsan tagagawa po ng line-up songs po sa simbahan po.